mas naiintindihan nyo nung mga nasa loob ng team kaysa dun sa mga nasa labas. No? Kasi kung yung player ang tatanungin mo, pag hindi sila nasisigawan, nami-miss nila yan. Tsaka, nag-iisip na sila na importante pa ba ako kay coach mo? Hindi ako napapansin ni coach. Parang ganun. Meron na kaming pre-arranged na kasunduan. Okay. Lahat ng pumapasok sa team, rookie pa lang sila, pagkapirma nila, tatanungin ko na sila, kaya mo ba? Ito yung mangyayari. Future. Ever since, coach, ganyan ka na pala? Yeah. Ever since. Okay. Every player. Tanungin mo yung mga nakaraang player namin na pag ikaw ba nasigawan, pag ikaw ba napagalitan, ikaw ay namura sa harap ng maraming tao, narinig ng kaibigan or pamilya mo, magtatampo ka ba? Ano ang reaction mo? Diba? Will you take that against me as your coach? Kasi hindi yun ang intention ko, sasabihin ko sa kanila. Gusto ko lang magising yung isip mo, gusto kong magmarka sa'yo yung mga leksyon na pinanggalingan ng emosyon na yon. But really, the intention is to make you better. Pagka na-internalize ng player yon, pag pinapagalitan mo siya, hindi niya naiisip na the coach is putting me down or the coach is against me. Ang naiisip niya, ito na yung pinag-usapan namin. Gusto lang ni coach na gumaling ako, magtanda ako. Gusto lang ni coach na mapabuti pa yung karir ko. So, alam nila yon. May disclaimer ka na pala agad. Every player. No? Kaya yung mga hindi nakakaalam nun, hindi mo talaga maiiwasan yung mga bashers yung mga negative na mga tao. Parang ang ano nila is ang lupit ni coach, ang sama naman ni coach. Parang napaka-disrespectful naman. Hindi nila alam. There is an internal arrangement that it is not disrespect, that it is not putting the player down. Kasi mahirap naman na kasi pag nasa practice kami, or outside of that, I put the message in a different way. Hindi ko sila kailangan pagalitan. Kakausapin mo lang ng maayos. Because of the specific situation. Pero pag sa game, pag nagkamali ang player, may importante kang pinagbilin, hindi niya na ang hirap naman na, pwede ba pakiusap ko lang, wag mo namang ulitin yung it's not appropriate diba? For the situation. Pero pag sa practice nagkamali siya, pwede mo siyang tawagin, di ba? Na oy Bo, ang tagal mong pinasa, ang tagal niya ng open, hindi mo nga naipasa agad. Okay, sige coach, hindi ko nakita Sa susunod makikita niya na yun, di ba? Pero pag nangyari yung sa game, pwede mo sabihin, ipasa mo, Bo. Hindi mo nakita yun. Open siya. Magkaiba yung, di ba? Magkaiba yung dynamics. Kasi hindi mo pwedeng sa game mismo, sasabihin mo na, Bo naman, libre yung teammate mo. Hindi mo naman nakita. Di ba? So, yun yung context. Importante kasi yung context. No? So, kailangan lang nila siguro maintindihan yun. At saka, mas nagmamarka talaga pagka pagka nabo-balljack sila. Pag hindi mo na-balljack, parang isip nila, okay lang kay coach. Hindi nagalit, di ba? So kailangan mo balljackin talaga para mas mabilis yung maturity nila. Yun nga yung parang may kasabihan, coach, yung mga players mo na mas matakot kapag hindi ka na pinapansin ng coach mo, di ba? Alam din nila yon. No? Alam din nila yon. No? Kaya siguro ewan ko, yung mga players ko naman, sa tagal naman nila sa akin, hindi naman sila yung nagmamadaling makaalis sa team namin. No? Siguro kung meron mang mga lumilipat, it's not because
pinapagalitan ko sila. May mga ibang dahilan. Pero meron bang coach player na who agreed to the pre-arranged na usapan nyo, pero who couldn't withstand? Alam ko meron, pero hindi ko maisip ngayon. Kasi that's very rare, really. No? Kasi mental preparation yun eh. Pagka alam mo si coach yung magiging coach mo, marami na nagsasabi sa'yo na before pa ganito yan ha. Kinokondisyon na mental preparation yan eh. Tapos kakausapin ko pa. No? Tapos kakausapin pa nila Coach Kaloy, nila Coach Mike, nila Coach Ricky. Pagka nakahanda ka, ibig sabihin, yung lupa, pagtataniman mo ng buto, nakahanda na na may fertilizer na siya, na kumbaga nabungkal mo na siya. So mas madali.